There, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive, for this episode of our webinar, or let's say our short video blog for today. I just like to ask, sino ba talaga ang tunay na kontrabida ng ating buhay? May kakilala ba kayo mga tao na ika nga mga kontrabida sa ating buhay? Wala nang ginawa kundi let's say siraan yung araw natin at sinasabi parati sa atin na hindi na natin kaya, or anyway, ito yung mga dialogue nila. Anyway, nahihirapan ka naman, buti ka na mag-give up ka na lang. Ba't mo pa linuloko sarili mo? Ba't mo pa pinapagod ang sarili mo? Wala namang mangyayari. 'Di ba? Kung ang tanong mo, sino bang madalas ang nagsasabi nun? Well, kung hindi mo napapansin, allow me to introduce to ourselves, tayo. Alam mo ba, ang pinakaunang kontrabida natin talaga sa buhay ay hindi yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi yung mga taong hindi naniniwala sa atin, lalo na yung mga hindi yung mga magulang o binan natin. Ang pinakaunang kontrabida sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating sarili. Madalas, nakakalungkot man, we have the tendency to look down at ourselves at hindi tayo naniniwala sa sarili natin. Pero tayo, nakikita natin yung mga iba, minsan sinasabi, ay kaya nila pero hindi ko kaya. Para sa kanila pero hindi pwede para sa akin. Huwag mong sabihin na hindi mo nasabi yan. Minsan pa nga, pinagsasabihan pa natin ang ating sarili ng mga masasamang bagay. Like for example, have you ever said this to yourself? Diba? After doing something that's wrong, ang tanga-tanga ko naman, mabilis naman akong lokohin, diba? Ang malas-malas ko naman, wala na talaga mangyayari sa aking buhay, hindi na talaga ako magtatatagumpay. Ay, naku! Diba? So, these are the things that we often say without us knowing na nangyari, 'di ba? Sinusumpanan natin, we're cursing ourselves. Now, let me ask you this personal question. Do you really want to change the way you think, the way you live, and the way your life is going right now? Kung gusto mo talaga magbago at gusto mo talaga magtagumpay sa buhay at pagod na pagod ka na sa sitwasyon mo, allow me to give you some simple and practical tips to help you out. Number 1, first things first, you and I got to think positive. Never ever convince yourself na you cannot really make it. Never ever convince yourself that you are going to fail. Bago mo baguhin ang iyong mindset, kailangan baguhin mo muna yung the way you think, 'di ba? The way you think will affect the way you feel. The way you feel will affect the way you live. So, imbis na iniisip mo na napakahirap, bakit hindi mo pwedeng isipin na gagawa mo ito ng paraan? Imbis na iniisip mo kung bakit ka mabibigo, bakit di mo isipin na pwede ka magtagumpay? Ito pa, imbis na iniisip mo na hindi mo alam, bakit di mo isipin na pwede mo naman pag-aralan? So, number 1, you got to think always positive. Aside from thinking positive is good, but it's not enough. You got to also speak positive or talk positive. When you say speak positive, huwag mong siraan ang iyong sarili. Dapat matuto kang i-build up ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong tamang pananalita. Imbis na sabihin mo na hindi mo kaya, bakit di mo sabihin kakayanin ko? Imbis na sinabi mong aayaw na ako, hindi. Sasabihin mo, tatapusin ko to. Imbis na sinasabing natatakot ako, hindi. Lalakasan ko ang loob ko, lalabanan ko to. Di ba? So you got to speak life in the situation. Do not speak death into your own situation. And aside from talking positive or speak positive, you got to also be positive. Yeah, that's all about your attitude. Huwag kang mabilis na panghinaan na loob pag ikaw ay nagfe-fail. Kung let's say, kung ikaw naman ay nadi-discourage, dapat lalo mo pang labanan, di ba? Kailangan positibo ang attitude mo. Wala kasing taong nakikita ko nagtatagumpay na hindi dumadaan sa kabiguan. Kahit anong mangyari, maganda man o hindi. Okay, like for example, nasa sales ka, makabenta ka man o hindi, di ba? Let's say sumagot ang kliyente mo ng oo o ng hindi. So, no matter what's the outcome, dapat wag kang susuko at wag kang aayaw. Unawain po natin at tanggapin natin na dumadaan lahat talaga ng proseso. Kahit may mga nagnenegat pa rin sa'yo, ang dapat attitude mo, think positive pa rin. Kahit wala nang taong naniniwala, dapat attitude mo, think positive pa rin. Kahit ang feeling mo na ikaw ay talagang tanging tao na lang natitira, di ba? Wala ka na kasama, think positive pa rin. Huwag mong pahintulutan na matalo ka ng sitwasyon at ng sarili mo para sabihin sa'yo at kumbinsihin ka na itigil mo na ang iyong ginagawa. Maniwala ka. Bakit? Ako naniniwala ako
darating araw, makakamit mo rin ang ninanais mo. Now, let me ask you this question. Ano ang natutunan mo sa maikling vlog na ito? Ano ang na-realize mo sa, yun nga, sa sinasabi ko? Sino ba talaga ang tunay na kontrabida ng ating buhay? Ang taong mga nagda-down sa atin, hindi naniniwala? Ang mga taong ika nga hindi sumusuporta sa atin? O ang ating sarili? I hope this short vlog is able to enlighten you and really open your mind that we have to always, again, think positive, speak positive, and be positive. So I hope, did you also subscribe and then share this video? If you like this video, please like. Pagkatapos mo i-like, i-share mo lang sa mga taong makakatulong. At the same time, please subscribe to my YouTube account. This Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.